Praise God! Isang magandang gabi po sa ating lahat. At sa ilang sandali, magsisimula na po tayo ng ating live stream, online Bible study po natin every Tuesday and Friday, 7:30 to 9 o'clock. At praise God. So, kamusta na po tayong lahat at salamat po sa ating mga regular attendees sa ating po Bible study. At maganda po ating topic, kailangan matutunan niyo po ito, house deliverance. No? Kung hindi man tahanan niyo may problema, na ganitong problema, yung ibang kapitbahay niyo o ibang mga friends niyo may problema, pwede kayong tumulong, kayo mismo matapang. Pwedeng magkanda kayo ng house deliverance. Hindi nyo na kailangan ipatawag ang pastor. At atin pong liliwanagin yan, tuturo natin how to conduct house deliverance or house cleansing, house mapping up. Yun po yung deliverance from demonic manifestation, demonic activity sa bahay. Yung mga haunted house, yung may mga demonyo, may mga curses sa bahay. Yan po itatopic natin yung gabi. Kailangan maintindihan, matutunan nyo po. Kasi hindi lahat ng Kristiyano alam po ito. Sa karami-rami ng mga church denominations, ang mga Pentecostal, yung mga Pentecostal, charismatic ang nagkakandak niyan o nagpa-practice ng house deliverance. Except yung mga evangelical churches na nagkaroon ng revival sa kanilang mga churches at nakuha nila itong paraan ng house deliverance. Okay. So, kaya mahalaga po ito. No? Okay, let's pray na po. Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa mga sandaling ito na ang presensya mo ay pumupuspos po dito sa live stream, na doon din sa kanya-kanyang tahanan. Kasama ka namin ngayong gabi. There will be a manifestation of your power and deliverance. At habang pinag-aaralan namin ang katotohanan ito, tuturuan mo kami, ito ay manatili sa puso ng bawat isa, maging revelation knowledge ito sa bawat isa, Panginoon. We ask you to fill us once again with the spirit of wisdom and revelation. For the glory of the name of Jesus, maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang Bible study sa gabi ito. In the name of Jesus, all the glory belongs to Him now and forever. In Jesus' name, amen and amen. At salamat din kay Pastor Luis Baldomaro sa awit na ito. Yan, ating tinanggal na at pupunta po tayo, i-convert natin sa Bible itong ating gadget. Okay. Ang topic po natin is, ang title po ay House Deliverance.
Sa inyo bang tahanan ay merong manifestation ng mga ghosts or merong manifestation na kakaiba, no? Meron bang mga nakikita mga duwende o mga maligno o yung mga supernatural na manifestation ng espiritu, no, nagpaparamdam at kung ano-ano, may mga ghost, multo, or merong minsan parang merong may kakaibang naranasan kayo sa loob ng bahay nyo, no? At yan ang ating tatalakayin, house deliverance. Kung ang katawan po ng tao ay kayang iposes at napoposes ng mga demonyo, no, except ang mga Kristiyano, Christians who are filled with the Holy Spirit, hindi tayo mapoposes ng demonyo, no? Pwede ma-oppress, maging under attack tayo, i-attack ang ating physical body sa pamagitan ng mga sakit at kung ano-ano pa, no? Pwedeng atakihin tayo sa labas, mga attempt to kill us, to destroy us. Pero as long as God is protecting us, habang ikaw ay tapat naglilingkod sa Panginoon at lagi nananalangin and always filled with the Holy Spirit, filled with the presence of God, God's protection is upon your life, no? Covering you with His presence, covering you with His glory, covering you with the armor of God, no? Kaya protektado tayo ng Panginoon. Kaya tayo, hindi tayo natatakot humarap sa anumang klaseng mga demonyo, no? Nagpapalayas tayo ng mga demonyo, even the devil, no? Pwede nating palayasin. At ang ginagamit natin ay ang kapamahalaan ng Panginoong Hesus na pinagkakatiwala sa atin, including the power of the Holy Spirit. Meron po tayong mga Kristiyano. Nakakalungkot, hindi lahat ng mga Kristiyano ay naniniwala na hanggang ngayon siya ay pwedeng empowered by the Holy Spirit, no? Lahat tayong mga Kristiyano. At yung kapangyarihan ng Holy Spirit ay para sa mga sumasampalatayang Kristiyano lamang. Ibig sabihin, even though you're a Christian, pero you belong to the denomination na hindi naniniwala, kung tawagin ay mga cessationists, hindi naniniwala sa gifts of the Spirit, power of the Holy Spirit, sa miracles, healing ng Panginoon, na nagpapatuloy hanggang sa panahon natin ngayon, kung tawagin nga yung mga cessationist Christians, hindi nyo ma-experience itong mga sinasabi ko. So first, you must believe na ito ay totoo. Ano po? Sapagkat ito para sa mga sumasampalataya lamang. Sabi nga ni Jesus sa Mark chapter 9 verse 23, if you can believe, all things are possible to you who believes. No? Kung ikaw yung nananampalataya, lahat ng bagay ay mangyayari sa iyo na sumasampalataya. At sinabi rin ni Jesus, madalas expression ni Jesus sa mga pinapagaling ng mga may sakit, be it unto you according to your faith. Mangyari sa iyo ang ayon sa iyong pinaniniwalaan. So kung ang paniniwala mo ay tapos na, kung ang paniniwala mo ay hindi na mangyayari ang pagpapagaling o wala ng miracle, so be it. Yan ang mararanasan mo. You will never experience the power of God. Pero kung ikaw na naniniwala at naturuan ka ng iyong church na the power of the Holy Spirit, the manifestation of the presence of God, the gifts of the Holy Spirit and miracles, signs, and wonders are still available in the church, in the body of Christ today. Kung kayo naniniwala, so be it, you will experience all this truth. No? Sapagkat bahagi po ito ng katotohanan. At kailanman hindi sinabi ng Panginoon na magbabago ang kanyang pamamaraan. Hindi kailanman sinabi ni Jesus na matatapos sa huling panahon, matatapos na ang
ang pagpapalayas ng demonyo, sapagkat mawawala na ang demonyo. Hindi po totoo. Hanggang ngayon, may mga demonyo pa. Hindi sinabi ni Jesus na sa last days ay mawawala na ang gifts of the Spirit at ang mga miracles. Hindi po sinabi niya, wala niyan. Ano? Wala niyan. Kapag kakinontra niya, haka-haka yan. Mismong ang Bible nagsasabi, Romans 11:29, for the gifts and the calling of God are irrevocable. No? Sabagat ang mga kaloob ng Diyos at ang kanyang pagtawag sa mga taong inililigtas, sa mga taong gusto niyang kasihan ng mga kaloob at gamitin para sa ministeryo, ay hindi pa natatapos, hindi pa nagbabago. No? At sabi nga ay sa aklat ng Hebrews, sa Hebrews chapter 13, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. No? At sinabi rin sa 1 Corinthians chapter 1, verse 6 and 7, na we have the testimony of Jesus. No? Na kailanman hindi tayo papagkukulangin ng Panginoon sa anumang kaloob hanggang sa si Jesus ay muling bumalik. No? Ang tanong, bumalik na po ba si Jesus? Nahayag na ba siya uli? Hindi pa. No? Pero siya ay muling babalik. Doon pa lang matatapos lahat ng mga kaloob at kapangyarihan ng Holy Spirit. Kasi pag tayo ay nasa langit na, ano namang gagawin ng gifts of the Spirit sa langit at ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa langit? Wala nang ikakas out na demonyo, wala nang may sakit, no? So, doon, hindi na natin kailangan. Kaya sinabi, doon matatapos, ano? Pagdating ng rapture of the church, tayo na inagaw ng Panginoon, dinala sa langit, hindi na natin kailangan yun. Okay? Now, ano itong house deliverance? No? Ito po yung paglilinis. Sa isang banda, kung tawag ito yung house cleaning. Kaya lang hindi ko tinitle na house cleaning, baka mapagkamalan yun, paglilinis ng bahay, pag-map ng bahay, pagpa-floor wax, pagwawalis, hindi po yan, Kaya hindi natin ginamit yung word na cleansing or cleaning, kundi deliverance, para magkaintindihan. So, kung ang katawan ng tao, pinoposes, the unbelievers ay kayang iposes ng mga demonyo, pumasok sa kanilang katawan, kapag nagkaroon ng opportunity, makakapasok sila, no? Ay ganun din sa tahanan, nakakapasok ang mga demonyo at pwedeng panahanan ng mga demonyo sa mahabang panahon, even hanggang 100 years, 1,000 years, nandoon lang sa bahay na yun. Yung mga demonyo, nandoon lang sila. No? Ngayon, kapag may tumira sa bahay na yun, naku, ay magkakaroon ng epekto. No? Pag ang bahay na nabili ng titira ay pinananahanan ng mga demonyo, magkakaroon po ng manifestation activities ng mga demon spirits. No? At pwedeng gumawa, mandaya, mandeceive, o magpanggap ang mga demonyo ng mga ghosts. No? Wala pong ghost. Yung mga manifestation ng ghosts ay mga demon spirits po yan. Yung mga nasa haunted house na mga demonyo nandoon, nagpapanggap na ghost. Wala po niyan. No? Ang mga ghost, pinag-aralan natin mga kalaang linggo, walang espiritu, kaluluwa ng taong namatay ang pwedeng bumalik. Wala, tinuturo sa Bible. Si Jesus mismo, nagturo niyan. Ngayon, yung mga nakikita nating o nababalita nating ghost ay mga demon spirits po na mismo sa pool, nandoon sa bahay na yun. No? Paano nakakapasok ang mga demonyo doon? Number one, ito po ang nangyayari. So, yan po mga demonyo, una-una ay mga kalaban natin. No? Meron tayong kalaban ng Diyos, kalaban tibo natin. Una-una si Satanas, the devil. Isa lang po ang devil, pero ang demons marami. Ang devil ay si Satanas. Kung tawagin din,
sa Isaiah 14:12 ay star of the morning or Lucifer, no? Siya yon, iisa lang siya. Then the rest, mga demon spirits. Plus, meron pa siyang mga double cards. Meron pa siyang mga hukbo, kung tawagin mga fallen angels. Okay? Yun yung mga one-third ng mga angelic host na dati ay nasa piling ng Panginoon na kanyang kinausap at sa galing na magsalita ni Lucifer, nahikayat niya sumama sa kanya. No? Siguro sinabi ni Lucifer o ni Satanas na magtayo tayo ng sarili nating kingdom. Lahat kayo promoted. Kulang binibigay ng Diyos, hindi tayo binigyan. Madamot sa atin ang ating Diyos, no? Mag-kudeta na lang tayo, magrebelde tayo, magtayo tayo sa sariling kingdom na doon tayo mananagana, no? So, nabola niya yung one-third ng mga angels at minsan lang sila nagkasala, hindi na sila makabalik sa Diyos, no? Ang pagkakaiba ng human beings, tayong mga tao, kahit 1,000 beses tayo magkasala, once na tayo ay nagsisi, nagrepent, we can always come back to God. And God will always forgive us. Okay? As long na hindi natin nire-reject ang Diyos, God will always forgive us and cleanse us from all our sins by His precious blood. No? So, bakit ganun ang tao? Kasi, ang tao iba sa anghel. Ang angels, hindi sila pinagkalooban ng kakayanan o ng right or privilege to use their will para gamitin yung kanilang free will. Wala silang ganong kalagayan. Meron silang free will pero hindi pwedeng gamitin. Kaya kung anong gusto nila, kung ano lang ibinigay sa kanila ng Diyos na gustuhin, kung saan sila gusto pumunta, kung ano gusto ng Diyos sa salitain nila, at kung saan sila gusto dalhin, doon lang sila. Hindi sila pwedeng gumawa ng sariling desisyon. Wala silang right to use their free will. Okay? Hindi sila pwedeng mag-decide ng sarili nilang desisyon. Papaloob lang sila sa kalooban ng Panginoon. Marahil yun yung hindi nagustuhan ni Satanas, ano? Kaya nagrebelde. Kaya, excuse me, kaya nung ang Diyos gumawa ng tao, si Adam and Eve, inilagay sa Garden of Eden, nagulat si Satanas. Kasi si Adam and Eve, nilikha ng Diyos sa Paul na they were created by God with freedom to choose their destiny. Merong free will ang tao, tayo. Kaya dahil sa free will, kapag mali yung napili natin, may another chance pa tayo na i-correct natin yung maling pagkapili natin. Pwede tayong bumalik sa Diyos. Lord, sorry, mali yung pili ko, sumablay ako, nadapa ako, nagkasala ako. I repent, Lord, nagsisisi ko. Lord, patawarin mo. Then, you can come back to God and God will receive you as His Son. He will forgive you. He will cleanse you from those sins. Ganyan kabuti ating Diyos. So, iba tayo. Maganda ang pagkakalikha sa atin ng Diyos. Merong freedom to choose what we want to choose. Yung may free will tayo. Naku, nung makita ni Satanas na si Adam and Eve may free will, inggit na inggit si Satanas. So, ganun po tayo. Kaya, naku, hanggang ngayon, inggit na inggit si Satanas sa atin. Meron tayong free will. Kaya alam nyo, kapag tayo nagkasala, hindi tayo bumalik sa Panginoon. Ang hindi lang makakabalik sa Diyos, those people who rejected Jesus. Once you rejected the Lord Jesus Christ, you will be doomed forever. Kapag ikaw mismo ang umayaw, walang magagawa ang Diyos. Hindi pinipilit ng Diyos ang aayaw sa Kanya. Kasi nga, we are free moral agent. Okay, back to the topic. So, ano ang dahilan bakit may mga demon spirit sa mga tahanan?
Lahat ba ng bahay may demon spirit? Of course, hindi po lahat. Malalaman nyo, paano malaman kung may mga demon spirit sa loob ng bahay? Okay, malalaman nyo kapag may mga ghosts, may manifestation ng ghosts. Sila yon, nagpapanggap na si lolo, si lola, nagpapanggap na yung kapitbahay nyong namatay. No? Alam nyo, magagaling na impersonator ang mga demons. Diyan sila talented. At they are intelligent beings, matalino sila kasi sila ay mga anak ng mga fallen angels. Okay, na-discuss na po natin yung mga nakaraang Bible study. Ano pa nangyayari sa bahay pagka sunod-sunod yung mga sakit, karamdaman, may mga curses sa bahay, no, therefore may mga demon spirits, possible may mga demon spirit. Pero hindi naman ibig sabihin nagkasunod-sunod yung may sakit sa bahay, may demonyo sa bahay. Hindi po, kailangan gamitan natin ng discernment at wisdom. So, merong kami naging kapitbahay nung kami nakatira sa Culago. May buwan-buwan, may namamatay doon sa bahay. So, kailan ba yung nakatira doon sa bahay na yun? Buwan-buwan, merong telang nakasabit na yung pangalan ng taong namatay. No? Sabi ko, lagi may namamatay doon sa bahay na yun. Kadami-dami namang tao sa bahay na yun. Laging monthly, may namamatay. Sabi ng Holy Spirit sa akin, merong curse sa loob ng bahay. Merong demon activities, demon manifestation na naglalagay ng mga sakit, karamdaman hanggang sa patayin yung tao doon sa loob ng bahay. So may ganyang manifestation. So, kapag ka laging mayroong hatred, pagka ang isang bahay, pag dumating ka sa loob, umiinit ang ulo mo. No? Naku, meron po yung manifestation. Every time may umuwi sa bahay, umiinit ang ulo mo. May manifestation po yan ng demon spirits. May curse sa loob ng bahay. Naalala ko yung co-office mate ko. Sabi niya, Brad, nagtataka ako Kasi kami nga, bumukod ng misis ko kasi ayaw namin. Nakatira sila doon sa compound. No? Mayaman yung tatay niya, may compound. Lahat sila pinagawa ng kanya-kanyang bahay. Pero gusto rin niya mag-solo sila na wala doon sa poder ng magulang at na-experience nila solo. Kaya nag-rent sila ng apartment. No? Pero may bahay sila. At isang compound sila. So, sabi ko, maganda yun. Pero lumipat pa kayo. Gusto namin matutunan na kami lang. Kaya lang, Brad, sabi ng gano'n, nagtataka ako. Pamula nung kami ay lumipat ng bahay, araw-araw nag-aaway kami ni Mrs. Malayo pa lang, ang tingin ko na sa bahay namin, madilim. Pagdating ko sa loob, umiinit ang ulo ko. Ayan, nagsisimula ang away namin. Ganun ba? At that time, nung panahon na yun, hindi ko pa alam yung patungkol sa malalim na katotohanan about deliverance. Hindi ko alam na may hinala na nga ba ako noon na baka may demonyo doon. Pero hindi ko confirm kasi hindi ko alam, babago pa lang ako noon sa deliverance. Matagal na kasi yun, nagtatrabaho pa ako noon sa TV station. So, kaya wala akong naipayo sa kanya. Sabi ko, Brad, magbahala na lang kayo. Hanggang doon lang. Bandang huli, okay, nag-retire na. One time, nagkausap kami sa telepono. Sabi ko, Brad, kamusta na? Sabi, alam mo, Brad, hiwalay na kami ni Mrs. Bakit naman? Ako, kasi, pinagpalit na ako sa Amerikano. Nasa Amerika na. Pinagpalit ka. Ano ba nangyari? Ewan ko nga ba. Lagi kami nag-aaway. Naku, sabi ko, sayang naman yung pagiging mag-asawa nyo. Ganun. So hanggang doon, hindi ko pa rin naintindihan kung anong nangyari. Then, ako'y pumasyal sa office namin. Sabi ko doon sa best friend niya na ka-office mate namin, uy, layo ka ako. Naghiwalay na pala si Norman, tsaka yung misis niya. Brad, paano ba naman hindi siya iiwan ng asawa niya Tutukan ba naman niya ng barel? Tinutukan, hindi niya binanggit sa akin. Siyempre, siya tumutok ng barel
Kaya iniwan siya. Mabait naman si Brad, kaya lang, ba't nagkaganon yun? No? So, of course, lahat ng yon ay naudyukan sila ng mga demons doon sa loob ng bahay hanggang sa nagtagumpay na paghiwalay sila. Yan naman ang kanilang assignment to kill, to steal, and to destroy. No? Kaya yun, pareho silang nagkahiwalay. No? Na-deceive sila ng mga demonyo. At nagsimula yun doon sa loob ng bahay. One time may sinasabi yung, nandun ako sa Bible study, sa isang barangay dito sa San Pablo, may bina-Bible study ako. Sabi nung may bahay, nako, Pastor Jun, yung kapitbahay namin doon, balita ko, binebenta yung bahay. Kasi araw-araw nag-aaway, nagbabatuan ng pinggan. May isang anak lang sila. Tapos isang anak na lalaki, naging adik pa. Araw-araw nag-aaway at nagbalak na maghihiwalay, ibebenta ro yung bahay. Naku. Sumunod na, after 1 month, binalita nung church member namin, yung bina-Bible study, naku, Pastor Jun, nabenta na yung may bumili na. At ang bumili ay isang pamilya. Dahil sumunod na mga buwan na balitaan ko, naku, Pastor Jun, kung ano yung nangyari doon sa dating nakatira, yun din ang nangyari sa kanila. Ba't ang nangyari? Araw-araw nag-aaway din sila. Pagkatapos, yung isang anak nila, yung sinama doon, naging addict din. Bakit ganun? Umulit yung anak ko. Kaya umulit kasi umalis yung dati nakatira, yung mga demonyo, sila pa rin. Kung anong ginawa sa unang pamilya, yun din ang ginawa sa ikalawang pamilya. Hanggat hindi na-deal, napapalay sa mga demonyo diyan sa bahay na yan, lahat ng titira magiging ganon. Meron namang bahay, tinirahan ng mga prostitutes, doon gumawa ng mga prostitution sa bahay niya. Nung umalis, may tumirang mag-asawa, naging immoral yung dalawang mag-asawa, parehong nangaliwa at parehong nagkasala at parehong nabiktima ng demon of lust. Kasi nandoon yung demon of lust, umalis na yung mga prostitute, nandoon yung demon of lust, kaya sila naman ang biniktima. So, yun ang nagyayari sa bahay. Minsan yung mga sunod-sunod na namamatay o merong namatay sa ganun sakit, tapos sumunod, ganun na naman sakit, paulit-ulit yung sakit, same sickness and disease ang dumadapo sa mga members sa pamilya, curse po yun. At kailangang ma-deal as soon as possible. Kaya, bukod doon, yung mga tahanan na gano'n, possible na nung unang panahon, kahit nagpatayo ka ng bahay, baka yung lote ginamit ng mga mangkukulam. Baka dati 100 years ago, may tumirang mangkukulam doon sa lote mo, tapos doon nag-practice ng witchcraft o merong satanic worship doon sa lupa na yon, doon nagkandak satanic worship or occultism. Then, after several years, may bumili ng lupa, tinirikan ng bahay, magkakaroon ng manifestation ng demonic activities doon sa loob ng bahay na yon. At hindi magiging maganda ang mangyayari sa pamilya sa loob ng bahay na yon. Dahil doon sa mga demonyo na naghahari sa lugar niyon. And they must be drive up. Kailangan ma-cast out sila. Kailangan mapalaya sila doon sa lupa. At gayon din doon sa bahay. Okay. Meron nga kaming church member na lumapit sa Pastor Jun, yung dalawa kong anak, tuwing magpapangita doon sa bagong bahay namin, tuwing magpapangita, magsasaksakan, magtatagaan. Ano ba naman, mababait yung mga batang yun. Hindi naman sila dating ganon. Pamula lang doon sa bagong bahay na itinayo, nagkaganon sila. Sabi ko, nako, kapatid, inyo pong i-research nyo yung lupa na inyong pinatuyuan ng bahay, kung anong history, at dahil sabihin nyo sa akin.
After a week, sabi niya, ako, Pastor John, naipagtanong ko na, ay yung palang lupa na tinirikan ng aming bahay, ay merong namatay na lalaki. At nag-away, tinaga ng samurai sword. Yung samurai, yung katana sword, sword ng mga Hapon, tinaga at patay doon sa lupa, dumanak ng dugo. Naku, yan po, pag may dumanak na dugo o krimen sa isang bahay, tiyak yun. Paghaharian na yun ng mga demon spirits. Magkakaroon later on, magkakaroon ng demon activities at mga curses at hindi magandang mangyayari sa bahay. Yung hatred na naging sanhi ng pag-aaway at pagpapatayan, yun ay spirit na ipinunla ng mga demonyo para magpatayan. At sapagkat nagtagumpay yung mga demonyo, yun ang trophy nila, yung lugar na yun. Parang trophy nila yun at territory na nila yun. Na lahat ng papasok titira, ay magkakaroon ng karapatan sila na pinsalain. No? Kasi territory nila yun. Kaya kailangan yung territory yun, mapalaya sila, ma-redeem, matubos, at maibalik doon sa dapat, sa totoong owner of that house and lot. At yan ay sa pamagitan ng house cleaning or house deliverance. Okay. So, yun ang nangyari. Tapos doon sa bahay ng kapatid, kapala parang may kapala may manifestation ghost, kasi may nagbikti na babae, may white lady na. Ayun, yung pag may ganun, nagpakamatay pa doon sa likod ng bahay. So, kailangan pag-pray, i-cast out din yung mga demon of death, suicidal demons, doon sa bahay niya. Bakit? Pag sa isang bahay may nag-suicide, may nagpakamatay, pananahanan suicidal demons. At possible na sa ibang mga titira, mayroon ding, kung mahina-hina, pwede mabiktima, ma-deceive, at maulit yung pangyayari na pagsusuicide. No? Pwedeng maulit, mangyari ulit. So, kailangan alam po natin yan. At mapalad kayo, alam nyo na ngayon. So, ang ginagawa natin dyan ay house cleaning or house deliverance. No? So, ito po yung step by step. So, alam na natin kung saan nanggaling, kung paano nakakapasok yung mga demonyo, pag may nagbarila, may napatay. Meron sana kaming apartment na titirhan doon sa lugar sa Missiete League, isang lugar dito sa San Pablo. Naku, okay na sa akin, maganda, tamang-tama sa pamilya ko. Yung isang kapatira namin, church member namin, sabi, Pastor, sa kayo lilipat? Doon sa bakante, pinaparentahan nyo. Pastor, doon po ikon walang doon sa mga nakakaalam, walang gusto tumira doon. Bakit? Maganda yung lugar kasi pinasok yun ng masamang tao. At nung pinasok, pinatay yung may-ari ng bahay at yung ulo natagpuan, kinamagahan, nakalublob sa bowl, sa CR. At dumanak ang dugo. Naku, ganun ba? Buti na lang sinabi mo. Hindi na namin kinuha. Sabi ko, ayoko niyan. Kung sa bagay, pwede nating house cleaning yan, house cleaning or house deliverance, pero ayoko. Ako. Ang dami namang matitirhan dyan, makukuhang bahay. So, sabi ko, kahit na, hindi ko gusto yung merong ganyan naganap na krimen. Kasi kahit yung mga demonyo umalis na, darating ang panahon, titingnan nila, sisilipin nila kung yung tumira ay mga mahihina o mga unbelievers, mga hindi mananampalataya. At pag nakita nila, kaya nilang lokohin, pwedeng bumalik doon sa bahay yung mga demonyo at magsasama pa yan ng mga dabarkads. Sabi ni Jesus, magsasama pa ng 7 mas masamang demonyo doon sa katawan ng taong na-possess. Same with the house. No? Same day kapag ka sa bahay, ganun din nangyayari. Pwedeng bumalik yung mga demonyo kung ang titira, hindi mga Kristiyano, at walang alam sa Biblia, walang relasyon sa Panginoon, pwedeng bumalik yung mga masamang espiritu kasi dati kinlaim na nila yon. Okay?
Now, ano ang step step by step ng house deliverance? Bibilisan na po natin, no? Excuse me po. So, number one, step number one, seek God's guidance and protection through prayer. Manalangin kayo, no? Kung kayo ay buong pamilya, titira doon, at tumawag kayo ng pastor na may knowledge sa house deliverance, kasama ng pastor yung buong sambahayan, mananalangin, no? Preparing themselves for house deliverance. At mananalangin at invite we must invite the presence of God, the presence of the Holy Spirit to reveal something to us about that house, no? Hihingi tayo ng knowledge, wisdom from the Holy Spirit at revelation kung ano bang meron doon sa bahay. And prepare yourselves through prayer and worship. Buong pamilya mag-worship kasama nung pastor na magkakandak ng house cleansing or house deliverance. Okay. So, pangalawa, after na makapag-pray, makapag-worship, yung pastor or kayo mismo, kahit hindi kayo pastor, pero alam niyo na ito, sabihin niyo sa kanila kung itong mga pinag-aralan natin, bakit may ganyang manifestation? Ano ang pinagbulan niyan? Sino yung mga yan? Multo ba yan? Hindi. Mga demon spirits nagpapanggap. Bakit nakapasok yung mga yan? Alamin ang history ng bahay. No? Mas magandang i-conduct ng house deliverance kung alam natin yung history ng bahay. Dahil specific, madidil natin yung problem. Kung meron nangyaring away o patayan o kasalanan na nangyari sa lugar na yon, pag may nangyaring kasalanan, naganap na kasalanan, doon nakakapasok ang mga demonyo. So, kasama kasi yun, kailangan malaman natin history ng bahay, mas maganda. Kung hindi naman, at walang pagkuha ng history, itanong natin sa Holy Spirit at to give us wisdom and revelation. You know? Unless na-reveal siya ng Holy Spirit, hindi natin makalaman kung anong background ng bahay. So, tas magbuti na research natin yung history ng bahay. Gagaya no, may nangyaring tinaga ng samurai sword, pinatay sa lupa niya. So, alam natin, i-deal. At kasama kasi doon, sa house deliverance, inihihingi natin ng tawad yung lugar na yon at ina-address natin yung mga tao, kilala natin o hindi kilala, may pangalan, na hinihingi natin ng tawad sa Panginoon. Kung yun ay matagal ng pangyayari, 100 taon na, of course, patay na yung mga taong yun. Pero inihihingi pa rin natin ng tawad. Anong ibig sabihin na inihingi ng tawad? Para patawarin ng Panginoon at alisin sila sa impyerno. Hindi po yun. Once na sa impyerno na hindi na maaalis doon, yung mga kaluwan nandoon. Inihingi natin ng tawad for the sake of those people na at present titira doon. Inihingi natin ng tawad yung mga nakaraang taon, nakaraang krimen na nagawa sa lugar na yon para walang access ang mga demonyo, wala silang stronghold or foothold na hawakan na kapag sila pinupull out na natin, pinalalayas, wala silang hawakan. Ano yung hawakan? Yun yung stronghold nila. Yung hindi mo mapalayas kasi may hinahawakan. Alam, na-imagine po ba isang tao na hinihila mo sa palabas ng bahay, nakakapit doon sa pintuan ng bahay at hindi mo mahila kasi may kapitan siya at kinakapitan niya yung pintuan ng bahay. Pero kung matatanggal mo yung kapitan niya, kung sa bakal siya nakakapit o kung saan, matanggal mo yung pinagkakapitan niya, dala yung papalabas. No? So, sa paghingi ng tawad sa Panginoon doon sa mga dating mga taong nagkasala sa lugar na yun, tinatanggalan natin ng hawakan, stronghold, or foothold yung mga demonyo at wala silang pangahawakan or legal ground na mag-stay sa loob ng bahay na yun.
As long na nandoon yung previous sin, yung anino ng kasalanan na nagawa, panghahawakan nila yon. Sabihin nila, ito ang legal ground namin. Kami ay legal na tumitira dito sapagkat amin ito, this is our territory, lupa namin ito, kasi kami panalo, na ipanalo namin ito, may pinatay dito, dumanak ng dugo, amin to. No? Yeah, yan ang ipaglalaban niya. Pero kung na-confess mo, nahihingi mo ng tawad, yung mga tao na gumawa ng kasalanan doon, even though nasa impyerno na sila, hindi naman para sa kanila yung paghingi mo ng tawad, kundi for the sake of those people, those family at present, natitira doon para wag silang guluhin. No? So, ihingi silang tawad, at magre-release ang Diyos ng biyaya ng forgiveness sa lugar na yon na pinangyarihan ng krimen. Okay? Or kung may nag-practice ng witchcraft sa lugar na yon, ihingi rin ng tawad. Kung sino nag-practice ng witchcraft, hindi naman para sa kanya kasi nasa impyerno na siya, kung namatay na siya. Inihingi mo ng tawad at for the sake of those people, that family na at present ay titira sa lugar na yon. Para mawala yung legal ground ng mga demonyo na mag-stay sa lugar na yon kasi magkakaroon ng cleansing power of the blood of Jesus sa lugar na yun once na hiningi ng tawad yung dating kasalanan na napunla sa lupa o sa bahay na yun. Maliwanag po ba? So yun ang gagawin, as we pray and worship, doon na ihihingi ng tawad yung kasama doon sa pagpapray, ihihingi ng tawad yung dating nakatira, kung na-search niyo yung history ng bahay, kung anong nangyari doon, o kung may immorality, may immorality na naganap sa bahay na yon, ihingi ng tawad, kung may nag-practice sa witchcraft, o kung may tumira na kulto, o may tumira na mangkukulam, o kung may tumira na mayroong inaalihan ng masama espiritu, o kung may tumira na may curse of cancer, curse of sickness and of disease, curse ng paulit-ulit, or meron din curse of poverty. Lahat ng tumitira doon naghihirap. Yes, meron ganyan. Kailangan makast out yung demon of poverty na yan. Hindi kalooban ng Diyos yung poverty. Okay. Now, after nyan, yan ang step number 1, after this recorded video natin, isulat nyo na. Step number 2, pagtatanggalin yung mga remove all occult or cultic symbols. Kung may symbol na nakadikit sa mga bahay o naka-engrave o naka-drawing o mga poster na sumisimbolize sa cult religion, sumisimbolize sa occultism or related sa satanic worship, pagtatanggalin yung mga images o yung mga drawing o poster na yan or kahit yung mga rebulto na yan na ginamit sa satanic worship. Yung mga idols, yung mga occult objects, at yung mga mag-iingat kayo sa mga relics, yung mga souvenir na dinadala nyo from sa tindahan ng mga antique shop, mag-iingat kayo, yung nakukuha sa antique shop kasi hindi nyo alam, baka yan ay ginamit sa satanic worship or sa occultism, yung maliliit na cute na figurine, alam nyo, yung mga images na yan, mga rebulto, mga figurine na yan, na kung rebulto ng tao, hayop, o kung ano man yan, o cute na image, yan ay pinananahanan ng demonyo once na yan ay dinedicate kay Satanas, pananahanan ng demonyo, Kaya nga sabi I think sa 1 Corinthians chapter 10 verse 20, na sabi ni Paul, yung mga ginagawa ng mga pagans na paghahandog sa mga pagdededicate o paghahandog, pagsamba sa mga idols, sa mga images, sa mga rebulto, ay hindi nila inihahandog, hindi nila ginagawa sa Diyos, kundi inihahandog nila sa mga demonyo. Meaning, ang talagang mga images niya, pinananahanan ng mga demonyo. Okay, naalala ko yung pinuntahan kong kabataan sa Quezon City, Project 4 yata yung
na yung kabataan na yon, teenager na babae, umuwi sa school, may sunod na malaking aso. Nung malapit na sa bahay nila, paglingon niya, yung aso, ang ulo, tao. Di natakot siya, dali-dali siya. Pamula noon, natulog siya, hindi na siya magising. No, hindi na siya magising. Pero hindi ma-diagnose ng doktor ko ano sakit. Walang sakit. Hindi lang magising. Hindi naman comatose. Kasi minsan, parang tumatakbo yung paa niya. Ano? Pero hindi naman magising. Wala naman sakit. Ano ako pumunta doon, nalaman ko na mayroong manifestation pala ng white lady doon sa bubong, pabalik-balik. Yung kwarto ng bata na yon, bubong, doon nagmamanifest yung white lady, pabalik-balik. Nung pinagpe-pray ko, may image sa taas ng ulo ng bata. Sabi ko sa mother, Mrs., pwede po ba alisin niyo yung image kung okay sa inyo? Okay, inalis. Sabi ko, may nasa-sense po ako sa taas. Ano po ba meron sa taas? May mga rooms. Pwede po ba matingnan? No? Pumanik kami sa taas, malaking bahay. Sabi ko, ano hong laman itong room na ito? Ay, matagal namin niya hindi binubuksan. Pwede hong makita ang loob. Doon ako itinuro ng Holy Spirit. Binuksan, kinuha susi. Naku, pagbukas, amoy lumang baol na luma. Naku, nagulat ako pagbukas ng pinto. Life size, kasi laki ng tao. Mga rebulto, idols. Paligid, nakaharera doon sa malaking kwarto nila. Panahon pa ng Kastila, yung mga idols. At ako'y nalungkot. Sabi ko, sa pagkadami-dami at ito ay minana pa sa kanununuan, sa tingin ko, mahihirapan alisin ng tahanan na itong mga ito. Mahihirapan makonvince. So, bumaba ako, hindi ko kinontra, at sinabi ko na lang, sumunod naman, pinaalis yung idol doon sa ulo ng bata. Sabi ko, alam ko na, sa isip-isip ko, alam ko na, ito ang dahilan kung bakit may manifestation ng demonic oppression sa katawan ng bata na hindi magising at may manifestation ng mga white lady at kung ano pa. Tapos pag kinabukasan, yung kasi pinuntahan ko, sinamala ako ng ka-office mate ko. At yung biktima na batang babae ay kapatid ng barkada niya. Kinabukasan, sabi sa akin, ako, Brad, bakit? Alam mo, pag alis mo, ibinalik nung ina, yung rebulto sa ulo ng bata. Ha? Ako ayaw ng puntahan yun. Hindi marunong makipag-cooperate. Ayun, hindi ko na pinuntahan, hindi ko na alam kung ano nangyari. So, ganun po yun. Ha? Totoo itong sinasabi ko. So, ayaw ko kung nagamot o na-deliver yung bata na yun. Ang tingin ko, hindi kaya ng medical science yun. Only the Lord Jesus Christ can deliver that child. Okay. So, after, so lahat ng mga makikita nyo na objects o relics na connected sa occultism, satanic worship, pag-aalisin niya, alisin. Yung isang bahay na puntahan ko, may manifestation ng ghost. Na yung boyfriend nung nakatira doon, nadalo tuwing weekends, lahat sila sa taas natutulog, yung pamilya, yung boyfriend nag-iisa sa ibaba, doon sa living room, madilim pa naman. Nagsusubo sa akin yung boyfriend, pastor, ako'y magising, madaling araw. Nakikita ko lagi yung ilang beses yung pinatulog do pagdadalo sa. Lagi nakikita yung dalawang matanda do sa may hagdan nakatayo. Sabi ko, sa loob ko, matapang din ito, nauulit na siya, nakikita pa niya. Anong pakiramdam mo? Takot na takot to ako. Haling-haling ko tumakbo sa labas eh. So, ginawa ko, nakita ko, mayroong symbol, may mga nakadikit na salamin, punsoy. Meron pang ano ba yung bagwa bagwa. Bagwa ba tawag doon? Bagwa, no?
Naku, pagtatanggalin po yan, connected na sa satanic demonic worship. Ano pa? So, anumang images. At ang mahirap, yung makakuha kayo sa antique store, antique shop ng mga relics na hindi nyo alam, yung pala ay ginamit sa pagsamba sa Diyos-Diyosan o satanic worship. So, pagtatanggalin lahat yun, pati anting-anting, and even mga book of occultism. Naku, yung pinuntahan ko, ikwento ko na dito sa Bible Style, pero for the sake of this topic, ulitin ko na lang, bilsa ko na lang. Yung isa pinuntahan ko dito sa Pablo, meron, sa loob ng 2 weeks, stage 4 cancer, tumor sa tiyan, ano? Malaki yung tiyan, lumaki. Tapos, stage 4 ba o stage, basta may tanning na yung yung biktima. So nakita ko, sabi ko, ano itong image ito, Mrs. Ginawa ko yan mula sa putik, niragalo ko nung birthday ng asawa ko. Kortin palaka, na hinulmahan yung kortin palaka, nilagyan ng Prince Prague. Sabi ko, parang hindi maganda ito. Sabi ko, pwede ba alisin niyo yan? Ang laki yung tanong, frog. Sabi ko, merong bumak up dito eh. Sabi ko, ano kaya yun? Kung ganong image lang, hindi naman masama, pero merong bumaback up dito. Inikot ko yung mata ko sa bahay, wala naman mga nakasabit. Sabi ng Holy Spirit, tanungin mo yung libro ng occultism. Tinanong ko, Mrs., meron ba kayong book of occultism? Ay, Pastor, marami. Sabi, kasi itong bahay nito, pinamanan nung tiyahin niya na namatay sa cancer sa Amerika. So, nung umuwi, kasama itong balikbayan box. Isang balikbayan box, ako po, kumpleto ng mamahaling libro ng occultism. Name it. Lahat nandoon. At leather bound. Leather ang cover, mamahalin. Parang akala mo, series ng encyclopedia ng araw. Isang balikbayang box. Ang mamahal noon, leather cover. No? Pinaganda talaga. Sabi ko, naku, Mrs., ito, kaya naman pala, ito ang dahilan. Kaya may foothold sa inyo ang mga demonyo. Ito ang dahilan. Yung libro ng occultism. Pinamana ho yan ng tiyahin niya kasamang pagpapamana nitong bahay nito. Naku, alisin niyo po yan. Kung okay sa inyo, suggest ko, yung mga ganyan kasi sinusunog. Kaya nyo ba sunugin? Hindi umimik. Hindi umimik yung may bahay. Alam ko na ang sagot niya, hindi ko kaya. So, umalis tanging paraan, sabi ko, alam ko na, mahirap na-deliver to. So, inakit ko na lang yung may sakit, may cancer. At umakit ako sa taas. At kasama ko rin yung kapatiran na nag-invite sa akin doon. Hindi ko kilala yung bahay, siya nakakilala. Inakit namin sa taas. Madilim yung kwarto. No? Talaga mukhang pinamumugaran ng demonyo. Ang dilim. Tapos may kumot yung lalaki. Ang laki ng tiyan. Bata pa. No? Around siguro nasa 30s lang yun. No? Napaawa ako. Sabi ko, Brad, ganito, ganyan. Si Jesus, mahal ka ng Panginoon, namatay para sa iyo kasi inibanghelyo ko. At tumanggap sa Panginoon. Yun lang ang panalo natin. Tumanggap sa Panginoon. At hindi na ako pinabalik sa bahay na yon, hindi ko alam. At hindi na rin ako bumalik. Yung huling balita ko, namatay na yung lalaki. No? At namatay na yung lalaki. At hindi sinunog yung libro ng occultism. At nung namatay, nag-iisa yung babae sa bahay, nagpuntahan yung mga kamag-anak, kinukuha yung bahay. Sabi niya, pamana ito ng tiyahin niya. Kahit na kinukuha, ewan ko kung may papers, kung merong titulong hawak sila. No? Ang gulo at nag-away-away. Sabi ko, yun ang resulta ng hindi sumusunod sa Diyos. No? Okay. So, after removing those occult objects, no, buksan yung mga bintana para may ventilation, papasukin naman ang liwanag, no?
Alam niyo yung pagka madilim lagi, yung gusto-gustong senaryo ng mga demonyo, para horror ang dating eh. Buksan ang mga ilaw, yung ambience pagandahin, no? At lagyan ng mga halaman, buksan mga bintana, masisikat ng araw, para hindi horror ang dating. Okay. Tapos, eto na, mag-declare na ng prayer and declaration. Pwedeng i-quote yung Psalm 91. Alam na natin yung Psalm 91. Ano po? Hindi ko na babasahin. I-quote din yung Matthew chapter 18, verse 18 hanggang 20. No? Then, kasama yung pamilya, nakagather, no? Nandoon, kasama sa deliverance, i-declare ang manalangin muna and invite the presence of angels. Humingi kayo ng presensya ng angels, back up sila. No? Hingin, i-request sa Panginoon at darating sila. Lord, bigyan mo po kami ng mga anghel dito sa amin pong pagkakandak ng house deliverance. No? Hinihingi namin, padala mo kami ng 20 angels or 50 angels. Pagpapadala ang Panginoon. Sure yun. 100%. Then after na prayer for backup, no? I-declare na ang authority ng pangalan ng Panginoong Hesus. At i-declare yung deliverance sa bahay. I-rebuke lahat ng mga demonyo. Kung anong sabihin ng Holy Spirit, demon of lust, i-rebuke, i-cast out yan. Demon of sorcery, i-cast out yan. Demon of immorality, i-cast out yan. Ano? Example, Lord, in the name of Jesus, Holy Spirit, pakita mo sa amin kung anong mga klase, mga demonyo naghahari-harian dito. In the name of Jesus, ayan na, pakikita. In the name and by the authority of the name of Jesus and by the power of the blood of Jesus, tandaan nyo, pangalan ni Jesus may power. Ang dugo ni Jesus may power. By the authority of the name of Jesus. Once binanggit mo ang pangalan ni Jesus, ay ginagamit mong authority mismo ni Jesus, na si Jesus mismo ay darating at siya mismo ang kanyang kapamalaan ang maghahari sa lugar na yon. At kapag kinashout yung mga demonyo, back up ka ni Jesus, parang si Jesus na rin yung nagpapalayas. Okay? So, banggitin, tawagin ang pangalan ni Jesus, then declare the authority of the name of Jesus, and declare ang power of the blood of Jesus. Ang dugo ni Jesus may kapangyarihan. Takot ang mga demonyo dyan, no? Because that is the blood of the new covenant. I-declare ang dugo ni Jesus. I-declare pangalan ni Jesus. Ganito example. In the name of Jesus, Holy Spirit, i-reveal mo sa amin ang mga espiritong naghahari-harian dito. In the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, spirit of immorality, demon of immorality, I command you to come out of this house. Lumayas ka sa bahay na ito, sa lupa na ito, in the name of Jesus. Spirit of cancer, spirito ng minanang sakit, mga pamanang sakit, paulit-ulit na sakit, I bind you in the name of Jesus. No? Meron tayong power to bind and to release. No? I bind you in the name of Jesus. You are now being bound by the power of the name of Jesus. And demon spirit of immorality, spirit of lust, I command you to come out. Get out of this house in the name of the Lord Jesus Christ. By the power and authority of the name of Jesus, I command you to come out. Spirit of witchcraft, I bind you and I cast you out right now. Spirit of division, espiritu ng away-away, espiritu ng inggitan, spirit of jealousy, envy, in the name of Jesus, I command you to come out, get out of this house right now, in the name of Jesus. Wala kayong karapatan tumigil dito sapagkat ito ay lupa at tahanan ng anak ng Diyos, in the name of Jesus. At si Jesus ang maghahari sa tahanan ito. Sa pangalan ni Jesus, espiritu ng occultismo, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, I cast you out. Ganun po pagpapalayas. No? Example po yan. So kung ano pang ipakita Holy Spirit na espiritu doon. Espiritu ng patayan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Spirit of death yun.
I command you to come out right now. Ano? Ilakas mo. Pwede mong isigaw. No? Sa pangalan ni Jesus. Then, pagkatapos mo noon, ng prayer, puntahan yung kasulok-sulukan, bawat sulok, dala nyo ang anointing oil. Magdadala kayo ng anointing oil, as much as possible, olive oil. No? Kasi sa Israel, olive oil ang ginagamit. As much as possible, olive oil. Kung wala, kung wala makakuha, edi kahit baby oil. Basta oil. At dala-dala yan, lalo na kung pastor, magkakadeliver, dala-dala yung hawak-hawak sa kamay niya. Ako meron akong lalagyan yan, talaga pinapasirit ko. Nakasirit, At sa mga kwarto, banggitin yung mga pangalan ng mga demonyo, mga espiritu na i-reveal sa iyo. Pagka-cast out sa mga kwarto, bawat sulok, puntahan nyo. At cleansing all rooms and spaces sa loob ng bahay. Puntahan yan at wisika ng anointing oil, which is the symbol of the presence of the Holy Spirit. Okay? Now, yun po ang step number 3. Use the anointing oil. Then, so nakasok nyo na. Then, step number 4. I-dedicate nyo na yung bahay sa Panginoon. Sa house blessing or house dedication, ganyan po ginagawa ko, may house deliverance. Kakaiba. So, i-dedicate nyo ang bahay sa Panginoon at mananalangin kayo, you will again worship the Lord, begin to thank and praise the Lord, at i-dedicate ang bahay na yun sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, Panginoon, dinededicate po namin ang bahay nito para sa iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. At simula ngayon, ang presensya mo hindi aalis sa tahanan ito. Dinededicate namin ang tahanan nito sa pangalan mo. Ito po ay pag-aari mo. Ikaw ang mag-ahari sa bahay nito. Mag-ahari ang iyong pag-ibig, ang iyong kapayapaan, ang iyong kagalakan, at ibubuhos mo ang pagpapala mo sa tahanan ito. Sapagkat ito ay tahanan mo, pag-aari mo, at we don't allow the devil o mga demonyo na iikot-ikot o lalampas sa bakuran ng tahanan ito. Lord, surround this house with the walls of fire of the Holy Spirit. Surround this house with your presence, Lord, in the name of Jesus, at magsugo ka ng mga anghel na magpapatrol sa loob, sa labas ng bahay nito. Sa loob at sa labas ng bahay nito, maghahari po ang iyong presensya. We dedicate this house, Lord, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Tapos ang ating pong Bible study. Okay, wala na tayong oras. Heavenly Father, maraming po salamat. Pagpalain mo ang bawat isang umaten itong Bible study. Nawa ay matutunan nila ang house deliverance ito. At pagpalain mo, may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. So be it. Next week ulit. God bless everyone.